Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, inisa-isa ko pong nireview ang credentials po ng 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines at ang kanilang ad interim appointments na sila pong lahat ay nasa harapan natin. Sa akin pong palagay, silang lahat po ay dapat makonfirm na ngayong araw na ito. Pero Mr. Chair, I'd like to take advantage of their presence dahil po sa alam na nating nangyayari sa ating bansa ngayon. Palagay ko po, Captain, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman yung napakaraming batuhan ng pananalita ngayon mula sa ating panig at sa kampo ng Embahada ng China. Alam po ba ninyo ay ang mga ito? Ako po, bilang isang Pilipino, nababahala sa ganitong mga wala na yata ang katapusang iringan at palitan ng sagutan sa bawat panig. Ako po'y naniniwala na ito po ay hindi nakakatulong sa dalawang bansa. Ganon din po ba ang pananaw ninyo? Yes, Your Honor. Ito po'y pinasimulan ng isang Commodore Tariela. Si Commodore Tariela po ay pumunta sa isang pamantasan natin at doon siya ay nagbahagi ng kanyang discussion at tinawag niya ang Pangulo ng China, si President Xi Jinping, na bully. At meron po siyang daladalang mga caricatures na nagsasalarawan po sa Pangulo ng China sa pangit na paglalarawan. Dahil po doon, malinaw po na nasaktan naman yung embahada ng China na nandito sa ating bansa. At sinagot po nila yon na sana'y huwag ganito. At mula doon sa pagsagot nilang ganon ay dumami na po yung sagutan at sumali na po yung ibang mga political leaders natin. Ito nga po ang naging dahilan kung bakit ngayon dito sa Senado pinagtatalunan namin ang isang resolusyon na kung saan ay hinihingi ng Senado na ikondena natin ang lahat ng mga public statements na ginagawa ng Embahada ng China. Kapitan, kung ang isa pong bahay ay nasusunog, ito po ba isasabuyan natin ng gasolina o tubig? Tubig, Your Honor. Tubig. Alam po ninyo, Captain Pilar, sa sulat po ng ating Secretary of Foreign Affairs sa kagalang-galang na senador ng ating bansa, Senator Risa Ontiveros, so sa bahagi po ng kanyang sulat ay sinasabi po niya, as foreign policy and diplomatic relations are the remit of the department, statement it issues are deliberate, consistent, and anchored on existing foreign policy and instructions of the President. We would not generally take part in statements of other agencies and officials, particularly if this may have been made in personal or unofficial capacity. Balikan po natin yung pananalita ni Commodore Tariel na tinawag niyang bully ang Pangulo ng China. Meron po ba tayong national policy na ang mga heads of state ng ibang bansa ay kailangan pa nating pasaringan ng negatibo? Your Honor, I believe wala po. Wala po. Wala rin tayong national policy na gagawa tayo ng caricatures para pasamain natin ang itsura ng mga heads of state ng ibang bansa. Wala din po, Your Honor. Sa makatwid, personal po ni Commodore Tariela ang kanyang ginawa. Tama po.
Probable po, Your Honor. Ang sabi po sa bahagi ng sulat, Captain Pilar, while the lively exchanges of views are permitted in our democratic society, the department, meaning DFA, reiterates that differences and disputes between states are best addressed through established diplomatic channels rather than in public. Ako po'y naniniwala dito. Kayo po'y naniniwala rin. Yes, Your Honor. Okay. The department believes that escalation, even in public messaging, should be undertaken only when it advances clear strategic objectives and the national interest. Ano pong strategic objective o national interest ang na-achieve natin sa ginawa ni Commodore Tariela na magpakita ng ganong mga statements at mga caricatures sa uncompromising at nakakahiyang paglalarawan sa kanilang head of state? What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the term RCs, our rights and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours and what is stated in our law, sir. What is legally ours must be defended, must be protected, and we should fight it out to the last drop of our blood. Yung legally ours. At kasama po ninyo ako doon. Kami pong lahat sasama sa inyo doon. Si Commodore Tariela po is the head of the WPS Transparency Group Office. But, Captain, he was not as transparent as he should be in explaining to you and to our people that our exclusive economic zone and West Philippine Sea are two different animals. Ang sinasabi po nila, at tamang-tama naman po ito, meron na po tayong archipelagic baselines which were defined under Republic Act 9522. Malinaw na malinaw po yun. Walang pagtatalo dun. At mula dun sa archipelagic baselines na yun, madidefine natin ang exclusive economic zone, ang ating contiguous zone, ang ating territorial sea. Lahat po nandun. Ngunit, yun pong arbitral award, ang inaward lang sa atin at nilinaw, yung ating exclusive economic zone. Hindi po ni-rule ng arbitral award yung West Philippine Sea. Dalawang bagay po yun. Pinagsasama po nila yun. Alam po ninyo kung ba't tayo nagkakagulo, nagkakaproblema.